Okay, let's solve this another problem using deflection methods. Unahin natin by using the DIM. So assume a constant value of E and I. So for the beam, determine the slope at A and C. So A and C, okay. Wow. So, hatiin ulit natin yung beam. Magkakatay ng section, then hanggang dyan lang si X. X natin, start na tayo from left. Ayan, so pangalanan natin yung X. X marks the spot. And then, ayan, solve natin yung mga reaction. Actually, ito dapat, ano na to eh. Ang direction na tayo dapat dito. The reaction. O AY. Pwede na, diretso yan ah. So, keeps foot. Okay, so sige, dito na lang tayo. Summation of moment at C para makuha natin yung value ni AY. A sub Y. Then A sub Y times 9, 20. That is equal to, yan. So, itong 7 keep, 7 times 11 times moment arm niya with respect dito, that's 9 plus, ilan yun? 9 plus 11 halves, or 5.5, 14.5. And plus, yung 4 keeps, ito, mandali na lang. 4 keeps times 9 times kalahati ng 9 is 4.5. So, masasolve natin yung AY. That will be 7 times 11 times 14.5 plus 4 times 9 times 4.5. 4 times 9 times 4.5 divide by 20. So, ito. 63.925. So, that's the reaction. 63.925. 63.925 kips. K na lang. Kips per foot. Naka-English tayo. Okay. So, yan. Pwede na. So, makakagawa na tayo ng moment equation. So, again, EI y double prime is the moment. So, for the moment, yan, yung AY, 63 point, tama ba? Hindi ba sobrang laki? 63.925. Kung nagsususpect ka sa ano, nagda-doubt ka sa napalabas mo, lang may tuturo ako, 925, 3.925. So, ito, pwede mo naman kukunin yung ano, resultant na ito. Yung resultant lang, 7 times 4, 7 times 11 pala. So, keeps yun. Plus 4 times 9. O, 113 nga yun eh. So, ayun, 100. Okay. So, pag hinati mo, so, parang kahit pa paano, hindi ito malapit yung answer mo. Okay. Baka kasi nagka-doubt lang. So, 63.925 times x. Then minus. So, ayun. So, si 7 multiplied by x. Ay, no, multiplied by. Ayun lang. Pag ganyan pala, kailangan nating dugtungan yan. So, gagawin na kasi natin dyan, kukumpletuhin natin to. Tama ba? Yan, kukumpletuhin natin yan. Or kapag nag-start, oops na pala, for a while. Ayan. So, dito sa negative 7, ay yung sa 7 kips, ang gagawin natin dyan, excuse me, i-extend natin yan. Okay? Extend ko siya. Yan. Pag in-extend mo yan dyan,
Actually, all throughout yan. Nagdagdag ka ng load. So, kukontrahin mo siya. Parang yung sa math lang din na, di ba? Pag mag-add ka sa isang side ng equation, gawin mo rin sa kabila. Ganun lang. Equality. Property of equality. So, ayan. Usod ko pa. So, say, gawin ko siyang blue. Nagdagdag ako. Ayan, pumuntay na siya. So, nagdagdag ako ng 3 kips to foot. Ayan. Nagdagdag ako ng 3 kips. 3 kips. Kips per foot. Ayan. So, ganun din yun sa kabila. Red ko naman to. Paangat. Ayan na lang. Ganyan na lang. Para pareha sila. Hanggang dito yan. Okay. 3 kips per foot. Pag ganyan, madali mo na gawa ng equation yan. So, EI M equals yun, 63.925 times X. Then itong 75 kips, ayan, sagad na siya, di ba? 7 kips per foot times buong length times X. So, times X pala to. 7 kips per foot times X. 7 times X times X over 2. Ayan, then, ayan, sagad na yung 7. So, ayan. So, yun na rin yung 4. So, binalikan. Ito naman, meron naman ditong 3 kips per foot. So, plus 3 kips per foot times, this one is x minus 11 naman. Tama? 3 times x minus 11. X yung buo, bawasan mo ng 11 kasi yan lang yung dinagdag mo. 3x minus 11, 3 times x minus 11, tas x minus 11 over 2. Ayan. So, that is our moment equation. So, EI y double prime. Simplify. 63.925 x minus 7 halves x squared, then plus 3 halves x minus 11 squared. Okay, so that's it. Integrate. Nag-integrate tayo niyan. Integrate natin with respect to x. Masyado manipis yung sulat ko, no? Sige, sunod, this will be EI y prime equal to, pag-integrate natin yan, 63.925 times x squared over 2 minus 7 halves then x cubed over 3 then plus 3 halves times ayan, x minus 11 cube over 3. Then pag integrate mo yan, ayun nga, magkakaroon ka ng constant of integration. Ayun, so simplify. That will be equal to, ano yan, pag dinivide mo yan, 63.925 divided by 2. Mas okay ba? 31.9625. Sige na, no? 31.9625 x squared minus 7/6 7/6 x cubed then plus 1/2 na lang. 1/2 x minus 11 cubed plus C1. Okay? So that's the equation. EI y prime. Once more, integrate with respect to x. So that will be EIY na lang. EIY, so the equation for the deflection, magiging 31.9625 times x cubed over 3 minus
7/6 times x to the fourth over 4 plus 1/2. Actually, magiging 4 na yun. Sige, i-relate ko rin naman. Magiging x minus 11 to the fourth over 4 plus C1x plus C2. Ganun. Oh, and then simplify. DIY. Okay, divide ng by 3. 31.9625 divide by 3 ulit. And, ano na. Pangit na siya. Sige. Repeating na kasi siya eh. 2557 over 240 na nga lang. 2557 over 240 x cubed minus 7 over 24 x to the fourth plus 1/8 x minus 11 to the fourth plus C1x kasi. Ayan, then boundary conditions. At x equals 0, dito tayo nagmula. And at x equals 20 feet. Ayun yung mga boundary conditions natin. So at x equals 0, so y equals 0. Okay, so y natin, this one. Madali na ma-predict yan. Masasolve mo na agad yung, hindi ko ba na-copy? Ayun. So x equals 0, y equals 0. So x equals 0, 0, 0, 0. So ayun, si C2 equals 0. Okay? Sunod at x equals, lagi namang ganun eh. So x equals 20 feet yun. Y equals 0 pa rin. Okay? So, y equals 0. X equals 20. So, applicable siya sa lahat. So, si C2 ay 0. So, masasolve natin si C1. Okay? Ito ko na nilagay. Ang C1 natin ay 0. Or, tagta na lang. 2557 over 240. X cube. 2557 x cube over 240. Minus 7 over 24. X to the fourth. 7x to the fourth over 24 plus x minus 11 to the fourth over 8. Then plus C1x. Plus C1x. So set equal to 0. Solve natin si C. Ang x ay, if that is 20, ayun lang. May decimal ba niyan? Wala na. Sige, -1 na, ay may fraction ba nun? Wala. -1969. Nakastore naman na yan eh. -1969. 339,583. 0.339. Wala na ng cursor ko. Nasaan yun? Look. Ayun. 0.339583. 0.339583. So again, C1. Analysis tayo dito. Yung moment, that is keep foot. Tapos, pag nag-integrate ka, keep foot squared. Pag integrate ka ulit, keep foot cube. Ayan. So, si C1, dito siya, keep foot squared yan. Keep foot squared. Ayan. So, meron na tayo.
So, ano ba tinatanong dun? Slope at ANC lang. Eh, di yung ano lang, EIY prime lang pala gagamitin natin. Okay, so, ayun. Babawasan yung gagawin natin. Dito lang tayo interested. So, EIY prime? Nope, that's not it. EIY prime. Ayan. So, EIY prime, yan. 7/6 o 1/2. Gawin nga nating fraction to. Ang 31.31.9625. Mas okay ba yan pag naka-fraction? 31.9625. 2557/80. Sige, yun na lang. 2557/80. 2557/80. Tama? 2557/80. X squared minus 76 x to the x cubed plus 1/2 x minus 11 cubed. Then, C1. So, si C1, value na tayo nun. Negative ba siya? Negative nga. So, plus C1 ko na lang to. Dito, plus C1. Store ko na lang siya. Naka C1 na lang din. Di ba? Ganyan na lang. So, parang hanapin ay yung ano natin. So, slope at C. Di ba? A at C. Okay. For the slope at A, for the slope at A, so Y pala, Y prime at A. So, ang X nun ay, syempre, starting point yun yung 0. So, ano yung mga maka-cancel out, matatanggal? Sa mga 0, 0, 0. What? Eh, di C1 lang pala yun. Okay. X. Tanggal di ba lahat? Pero, ayun. Analyze natin yung ano niyan. Yung magiging EI na ito. Okay, yung EI yung EI 29,000 KSI. Naka-kilo yun. Kilopounds, kips na yun. Kilopounds per square inch. Yan yung E, then, ayun. So, kip inch pala. Di may conversion na naman tayo dito. Iba naman. 984 times 984 inch to the fourth. Okay, saan magiging unit niyan? So, ito kip inch squared. So, kip inch squared. 29,000 times 984. So, ayan. Ilan yan? 28.536. 28.536 times 10 to the 6. Tama? Times 10 to the 6. 28.536 times 10 to the 6. Tapos, keep inch squared yun. Keep inch squared. So, para ma-convert natin yan, ano i-convert natin? So, mas okay siguro kapag, nung kanina naka-millimeters tayo, inch yon yung sa counterpart nun sa English. So, yung isa yung i-convert natin, gawin natin keep inch squared. From keep foot squared, gawin natin keep inch. Conversion na lang naman yan. So, alam natin that 1 foot is equal to 12 inches. Yan. So, para ma-cancel yan, square natin to. So, ilan lang yan bale? Ibig sabihin mo, multiply mo lang ng 144. So, yun lang. Pag minultiply mo yan ng 144, yun na, ano ka na. Keep foot square yan. Tanggal yung keep foot. Yung foot squared tanggal. So, magiging keep inch squared na yan. Okay, so magiging keep inch squared. So, same na siya dun sa kanina. So, ibig sabihin, multiply ka lang na 144. Kung kanina, sa metric, times mo ng 1 times 10 to the 9th. Dito,
times 144 lang yan. Okay, ngayon kasi dalas analogy na lang din tayo. So, basically, dito multiply ko lang to ng 144 para mapalabas ko yung times 144. Now, given dito yung inch, ayan, 28. So, sige, ano yan? Na-substitute ko pala yung EI na 28.536 times 10 to the 6th. Ayan, so keep inch squared na yun. So, pares na sila. So, then, you will have a value of y prime at, at a. Okay, at a muna tayo. So, x. C1 nga lang yun. No? So, C1. May value ni C1, times mo lang ng 144, di-divide mo lang sa flexural rigidity na, ano na yun, 28.536 times 10 to the 6. Tama? 28.536 times 10 to the 6. Ayan. Ang laki pala. Ito yung regions. Ang laki ng pagkaliit. So, 0.001. Negative 0.00. Dalawa ba? Tatlo? 00994. 994. Oh, naka-regions ulit yan. Gagawin nating degrees. Times lang natin ng 180 over pi. Mas maliit to. Baka less than, ano pa to? Less than 1 pa rin to. 180 over pi. So, negative 0.56. Parehas mo. Negative 0.56. Negative 0.56569 degrees. Ba't mga ganyan yun? Parang hindi naman ganito yung usual kong papalabas na sagot. Sunod, slope at C. Edi yan, y prime at C naman yan. So that will be x equals, saan yung location ni C? Sa dulo. So x equals 20. So in this case, ma-apply to lahat. Na-apply yung formula. Para sa lahat. Ayan. So dito naman, ay parehas lang pala sila na slope, no? So times 144 lang din pala yan. Multiply mo lang to ng 144. Tapos i-divide mo siya by EI na 28.536 times 10 to the 6th. Ayan. So, may y prime at ano ka na? At c naman. Direct substitution na lang yun. Okay, so ano 2557 over 80. Then, x squared. 2557 over 80 x squared minus 7x cubed 7x cubed over 6 then plus x minus 11 x minus 11 cubed over 2 and plus c1 and may 9 times 144 over e then isa ka to times 144 so x equals 20 so yan yun yung c and yung 28 ayan so ito yung slope din 0.00932 positive naman iba sila negative yung kanina 0.00 negative 0 ay positive 0.00932 radians or times 180 over pi ulit times 180 over pi. So 0.53 magkalapit sila no.
0.53534. 0.534. Napakaliit niyan, no? Napakaliit niyan. Negligible na nga yun. Near zero. Kaya kinocompute pa rin natin. Ayun. Ganyan siya. And that's it. So I solve this using the double integration method. Ayun, pakita pala natin yung magiging rotation ng ano, no? Magiging behavior pala. So, tignan natin kung ganyan ba talaga. So, ito, syempre, bababa to. Ay, lahat yun bababa. Di mo lang alam kung anong ano, di ba? Di mo lang alam kung saan yung maximum deflection. So, pwede mo yung makuha by setting the slope equal to 0. Then, masasolve yun yung location ng um, maximum deflection. So, tingnan nga natin yung A ay kasi magagamit din natin to sa ano sa area moment. Tong paglagay ng slope diyan. So, ayan yung A. So, that's negative. Tama. And yung sa C is, yun, baliktaran sila. Tama. Ito yung sa C. Positive naman si C dyan. So, kung saan sila mag-intersect, magagamit to sa moment area method. Ayan. So, ayan. Ayan, that's it. So, you solve this problem. Next, solve natin to using the conjugate beam method. Alright.